Mga kapatid, magandang umaga. Nanghiram ako ng isang magandang video dito sa isang vlog. Maraming salamat. Hindi ako nagpaalam sa iyo pero I hope kung makita mo man ito, wag mo lang i-report. Because my intention is actually to exercise one of my fundamental right as enshrined in Article 3, Section 4 of the Philippine Constitution. My right to the freedom of expression. All right. Beyond the legal implication, mga kapatid, itong Mindanao, dahil sa panawagan nitong independence ng dating Pangulo, lagi ko itong iniisip at meron din akong napanood na mga komentary, mga vloggers na nagkaroon sila ng kanilang opinion. But for me, mga kapatid, let me tell you this, na sa dami ng gumawa ng opinion nito, mga vloggers, but kung titingnan mo, ang mga parang umayaw yung taga Luzon. Meron ka mang makitang umayaw na taga Mindanao are those people who benefited from the current setup. Kung sino yung nabenepisyo sa current setup. Like the case of Duterte when he was the president. He never spoke about it because he is working with the system. Pangulo siya nung time na yon. Wala akong kinikilingan dito pero meron lang akong gustong iparating. Na maintindihan sana ng karamihan. Na itong Mindanao Independence, like ito ngayon, ang mga natatakot yung mga nasa Luzon. Or kahit yung mga congressman na nasa Mindanao, ngunit nag-enjoy sa Luzon. Either they occupying a good position, either appointed or elected, but they are already living in Luzon and they are enjoying what is in Luzon. Ito yung mga taong ayaw. Karamihan naman sa mga taong takot, yung mga nandun sa Luzon, they are thinking that Mindanao will die economically kung mahiwalay sa Luzon. Ang mga tao namang nakakaintindi of how a Mindanao can possibly survive without Luzon ay hindi rin natatakot. In fact, masaya. But historically, mga kapatid, kung titingnan natin ito, marami ng wave, marami ng henerasyon, marami ng mga matatalinong tao at hindi masyadong matatalino ngunit agresibo na nakipaglaban sa Mindanao Independence. For example, the MIM of Canoy. Si Canoy ng Cagayan de Oro. He shouted the Mindanao Independence. Meron pa yung mga card-bearing member na talagang naniniwala na pwedeng mag-survive ang Mindanao without Luzon. Maraming perang ma-retain ng collection ng internal revenue, payment of internal revenue na manatili sa Mindanao to develop its farm-to-market roads and other cities, even in the absence of Luzon. So pagkatapos nila ni Canoy, meron pang mga splinter group na they are pushing, or an ideologue pushing for independence of Mindanao. Like in the case of Attorney Pamatong, but it was short-lived dahil strongly attached sila doon sa laban ni Canoy. Marami pa yan sila. I do not know if Humubono Adasa at that time is also a partner of the Mindanao Independence Movement. I'm not so sure, but I heard his name several times that is popping out in every discussion when I was in Mindanao at that time.
Kasama ko pa si Atty. Pamatong. At lagi itong napag-uusapan nila. Oh. So, Mindanao Independence. Nung lumabas na naman si Norm Miswari at Hashim Salamat, they were really pushing for independence of Mindanao. Kaya kung natandaan ninyo, the sentiments of the Moro sa Mindanao, a very valid proposition yung kanilang independence, but only politically impossible. Culturally and economically feasible, but politically impossible. Kaya si Chairman Norm Miswari ng MNLF, he embraces the idea of autonomy for Mindanao. Autonomy lang. Natandaan ninyo na nung ginulo ang Mindanao, si Imelda Marcos pumunta sa Libya at humingi ng support from the Libyan president because malaki-laki yung kanilang suporta sa insurgency. Kaya I think nagkaroon ng kasunduan doon. Then later on, the Suharto of Indonesia, gumawa rin siya ng effort to mediate the discussion of autonomy. Unang-una, independence actually. Si Suharto of Indonesia ang nagiging mediator between MNLF and the government panel. While it is feasible economically and culturally kung mahiwalay ang Mindanao sa Manila, politically impossible. Kaya si Suharto mismo ay kinumbinsi niya ang leadership ng MNLF in the leadership of Norm Miswari to turn down the clamor for independence of Mindanao because it is impossible. Magiging ma-attain man, but the problem here is that it will be a very, very long shot. Kaya, nagkaroon ng series of discussion between the leadership of the MNLF and the Philippine government. Mahabang discussion ito. Tumanda si Miswari dito. Sa fight for independence, hinold yung independence, in-embrace yung autonomy. Then MNLF chairman was accused of embracing the infidels kasi nga umupo siya sa pag-uusap ng autonomy. Kaya nga, nung buhay pa si Atty. Pamatong, sabi niya that Mindanao autonomy, I talked to him several times. Nagkapi-kapi kami sa Dipolog City. And as well as doon sa Cagayan sa Baloy, because he took over the leadership of Discovery Crusade of Commander Lahi. Kaya lagi naming napag-usapan ang independence for Mindanao. And he was once, if you remember, nagiging abogado siya ni Miswari sa family of Miswari. And we discussed about many things about Mindanao independence. Sabi niya na ang pagkakamali ni Miswari is that he embraced the autonomy. Because Atty. Pamatong is a friend of both the MNLF chairman and the MILF. He is a friend of Norm Miswari and he is also a friend of Hashim Salamat. That is why ang dami niyang footage doon sa conference nila ni Miswari and their meeting with Hashim Salamat. Kaya kahit si Pamatong naintindihan niya na
yung Mindanao autonomy is ipatibong. Patibong meaning itrap for him to embrace, then later on, he is designed to fail. Kasi nga under the system, walang lalabas na magaling na leader sa bansa ngayon. Even look at the previous president. Laging devil eh. Laging devil. Because the system that we have, I think most of the intellect can confirm na sisirain ka talaga ng sistema. Because we don't have an established yung ating sistema. Look, yung ating Philippine Constitution ay kailangan pa nilang may mga bagay pang dapat ripasuhin. So, nung in-embrace ni Norm Miswari ang autonomy, maraming tumaas ang kilay sa among the yung mga taong tinamaan na ng Mindanao Independence. Especially his comrade si Hashim Salamat, na para bang ang haba na ng ating pinaglalaban, ang dami ng mga kasamahan nating namatay sa laban. Pero bakit autonomy? And Chairman Norm Miswari was accused in front of the fighters for this. Kaya hati ang grupo. Merong nanatili sa leadership ni Chairman Norm Miswari at merong nanatiling nakikipaglaban doon sa independence with Hashim Salamat. But later on, nung pinansin din naman ang kabilang grupo, akala ko nga hindi talaga nila i-drop yung Independence for Mindanao. Akala ko talaga na hindi nila i-drop. But later on, nakipag-usap din sa gobyerno, drinap din yung Mindanao Independence at yinakap yung autonomy on an expanded and a revised and a little bit refined terms sa autonomy. Ngunit ako, masaya ako nung na I meet Chairman Norm Miswari. Hashim Salamat hindi ko nakita in person. Pero tinimbang-timbang ko itong autonomy at Mindanao. Sabi ko hindi mamamatay ito. Very attractive for Mindanaoans ang Mindanao. Alam mo kapatid, ito ang nakita ko. Habang mayroong exploitation, habang mayroong hindi balanse ang distribution ng resources ng Pilipinas. Kasi yung internal revenue to the national government, ilang porsyento lang ang nabalik sa Mindanao. Assuming yung isang city, collection of revenue collection, that goes to the national treasury. Ilang porsyento lang ang nabalik sa isang syudad. And what about the benefit of that locality from the national government? Ito, isa-isahin natin kapatid. Yung kaya lang natin based on our memory. Yung sahod ng mga teachers, national yan. Sahod ng mga police, national yan. Sahod ng mga army na na-assign doon sa city, national yan. Taga-National Highway, Department of Agriculture, Department of Health, nurses, doctors na under sa Department of Health. National yan. So, yun lang mga kapatid. Pero ilan bang porsyento ang internal revenue? Habang pinakinggan ko si Chairman Norm Miswari personally na nagsasalita nito, when I was in the university, kumbinsido ako that yes, totoo nga. Kung isuma total mo, kung pakinggan mo ang mga battle cry ng mga ito, at that time when they were pushing independence for Mindanao, makumbinsi ka talaga. Kasi pwede mong balansin o sa Bisaya pa, pwede nimong balansihon, i-compute mo. Will Mindanao survive without Luzon? If somebody will ask me even today, I will answer yes.
for Mindanao to survive, hindi na kailangan ang Luzon. Economically. Oh. Ito base lang ito sa revenue collection. Kaya nga kumbinsido din ako na yung panawagan ni former President Duterte sa Mindanao Independence nitong panahon out of desperation. Kasi nga iwaldas mo yung pera sa hindi makabuluhan, hindi popular na panawagan para amindahan or rebisahin ang Philippine Constitution. Gagastos ka ng milyon-milyon only to revise the Constitution. Tapos yung paraan pala is only for amendments. Kung gusto nyong i-revise, bakit you choose the process wherein only for amendments? Gagastos ka ng ganon kadami? So, ito yung mga bagay, kapatid, na ako man ay naniniwala doon sa mga kahit doon sa kay advisor ba yun o national security, Clarita Campos, na the call for Mindanao independence is a desperation when the former president seems to be desperate of his kaya nakita ko, mga kapatid, na mas lamang paniwalaan yun. Kaya ito yung aking saloobin, na ang panawagan for Mindanao independence, hindi ito mamatay. For as long as no declaration of a president, no declaration of any member or highest ranking of the government in Luzon can stop this. Magiging buhay ito. Natutulog lang ito sa damdamin at sa puso ng mga taga Mindanao. Pero hindi ito mamamatay by mere declarations o panawagan ng Pangulo, panawagan ng Senate President, o posesyon ng kahit ilang leader. Hindi ako maniniwalang mamamatay ito. The sentiment of Mindanao independence, hindi ito mamamatay, not even over time. For as long as merong imbalance sa distribution ng national funds. Habang merong hindi proportionate or hindi equal opportunity ang access sa national government, especially employment and support sa mga intellectual. Look at the farmers. Alam nyo, itong Mindanao, napaka mayaman ito. In terms of arts and culture, ang daming pagkain na since 1960s and 70s na hanggang ngayon buhay pa sa Mindanao. And in Luzon, patay na. Kahit pag-uusapan natin yung pananamit, wala na. I think only the farther north, I'm talking of the Cordillera. Kasi kahit sa mga festival at national event, itong mga I'm so happy to see Magalong one time na nakabahag yung traditional bahag ng Igorot. Hindi ko talaga makalimutan si Magalong, and I'm happy to see people to retain their culture and heritage. Sa Mindanao din, when you go into the provinces and other localities, may mga festival, buklog ba yan? Another festival sa mga native, sa mga indigenous tribes. Nandun pa rin yun. Though very strong ang external influence, itong social media, pumapatay ito Yung mga restaurants, marami ng kabataan ngayon na hindi na marunong magluto ng puto, bibingka. Now, when you go to Luzon, you can go into the market. I'm happy somewhere in Laguna. Kasi papasok ka pa lang sa market or in front of sa mga parks na harap ng mga cathedral, you will find people selling those mga kakanin na
habang kakainin mo, you will be thinking of the root of this kakanin. Paano ito na nagiging delicacy sa Luzon? You will be always thinking of how people survive during those days at nadala itong mga pagkain na ito. Maraming mga kakanin na mayroong mga historical significance. Habang ginangat-ngat mo yung mga pagkain, maisip mo lagi yung root nito. Sa Mindanao, marami pa rin mga tradisyon at kulturang na-preserve, though it is already diminishing dahil sa social media at culture will eventually integrate. Pag strong and attractive yung dominant country, definitely ma-embrace ng mga tao at mawala yung atin. Pero Mindanao, kung tulungan lang i-preserve ang kultura and shall develop from within without damaging the roots of all these cultures, marami, diversified. Yung native ng Mindanao, kadami. And they have their own identity, they have their own dialect. Pero itong panawagan sa Mindanao for independence, mga kapatid, sa tingin ko hindi mamatay ito. Yung threat of charging sedition against the people who embrace, sa tingin ko lamang sa kalahati. Kung meron lang scanner ang national government to look into the hearts of those people living in Mindanao, kung titingnan lang kung real score into your hearts, kung saan ba pabor ang mga tao sa Mindanao, i-scan lahat isa-isa, tapos meron lang mga indicators or any device that could detect ang leaning ng kanilang mga puso at isipan, lagpas sa 80% ang papabor dito sa independence ng Mindanao. Ang Mindanao hindi takot na maging independente. Hindi takot. Yung iba lang nag-oppose because they enjoy the current setup. Pero kung ilahad itong katotohanan, revenue, the allotment of that internal revenue, and the current development sa Mindanao, maraming papabor sa independence. But on the question whether it is politically possible and impossible, ito ang problema ngayon. Because secession, I do not know how to make it possible. But yung sentimento ng mga taga Mindanao, habang makita mo yung mga kalsada, sa panahon ni Digong, ang daming kalsadang na simento sa Mindanao. But we are talking here of not only that because we are paying taxes to the government. Yung mga nagtatanim ng niyog, kumusta? Kumusta yung kopra nila? We have this local production, but how many factory that was assisted by the national government to produce those products resulting from this production? Yung ating rubber, alam mo ba ang rubber natin? For such a very long time, tag-20 lang ang kilo. Umabot na ng 100 yan eh. Look at your tire. Bumagsak ba ang presyo ng gulong? But we have a very good production of rubber in Mindanao. Kailan ba mubaba ang presyo ng gulong? Interior. Rubber byproducts. Itong mga produkto sa rubber. Bumaba ba ang presyo ng gulong? Interior. Yung mga tubeless, bumaba ba? Gasket, bumaba ba ang presyo? Sa matagal ng panahon, umabot ng 100 plus ang kilo ng rubber. Pero nung previous 2 months, and years back, siguro mga hindi lang 6, even sa panahon ng nakaupo si Digong, look at the presyo ng rubber. 20. Samantalang sa India, napakamahal ng per kilo ng rubber. Hindi man lang pinansin ito. Meron bang Department of Agriculture na
tumulong? Meron bang DTI na tumulong kung paano i-set up ang presyo ng rubber? Sa Zamboanga City, meron tayong free zone sa Zamboanga City. Meron akong nakitang Koreano na nag-umpisa ng paggawaan ng rubber. Tire, namatay. I mean, the industry, the process. Ngayon wala na. Meron